Sa pagdako po natin sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, you'll now begin to imagine the great design of God in history. Ano ba ang pinaka-dakilang plano ng Diyos sa buong kasaysayan? One and one thing alone. That is to reveal His greatness, His excellency, His power to people. Gustong ipakita ng Diyos at ipakilala ng Diyos ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig sa iba't ibang tao sa kasaysayan. Now, sa Old Testament, marami pong mga nakaranas ng pagkilos ng Diyos. Unang-una na, of course, ang unang mga taong nilikha ng Diyos, si Adam at si Eve. Hindi pinabayaan ng Diyos ang dalawang unang taong ito kahit sila nagkasala. Bagamat naglagay sila ng pangtakip na dahon, pinalitan ng Diyos ng balat ng hayop. Doon pa lang pinakita na ng Diyos ang plano niya para sa kaligtasan ng tao. Ang kanilang anak na si Abel, ang unang Christian martyr. Dahil sa kanyang pananampalataya, ibinuwis niya ang kanyang buhay. Of course, who would forget about Noah? Sa gitna ng kasamaan ng mundong iyon, ang sabi sa Bible, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Nakasumpong ng biyaya si Noe sa mga mata ng Panginoon. Kaya, ginamit ng Diyos si Noe para i-build yung ark, again, for the salvation of the people at that time at para makagawa ng panibagong lahi. Si Abraham, whom God took out of idolatry to become the father of many nations. At marami pa. Now, kapag tumungo tayo sa New Testament in Luke chapter 4 and in verse number 27, ito ay pasimula pa lamang ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo at hindi siya tinanggap ng mga tao, lalo na nung binasa niya ang bahagi ng kasulatan sa Isaiah chapter 61 verses 1 and 2 patungkol sa Mesiyas. At sabi niya, sa araw na ito ay natupad ang mga salitang iyan. Hindi nila matanggap na siya yun. Nagalit ang mga tao sa kanya. Pero bago nila siya paalisin, binanggit ng Panginoon in Luke chapter 4 verse number 27 ang isang character. Sabi doon, and many lepers were in Israel in the time of Eliseus the prophet, and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian. It makes you interested about this person. Bakit siya binanggit ng Panginoon? Together with the widow of Zarephath na ginamit para pakainin itong si Elijah, ito namang si Naaman, kinatagpo ni Prophet Elisha. At ang sabi ng Panginoon, bagamat maraming mga may sakit sa panahon yun, lalo na yung tinatawag nating leprosy, pero siya ang kinatagpo ng Diyos. Bakit gagamitin ng Panginoon ito? Well, there's much to be learned from the story of Naaman. At sa kwento ni Naaman, makikita natin ang pagkilos ng Diyos. So, when you read Bible characters, wag lang kayong mabighani o magalingan sa Bible character. Ang pinakamahalaga, makita nyo paano kumilos ang Diyos at gaano kadakila ang Diyos sa buhay ng taong iyon. And that's what we'll be talking about in 2 Kings chapter 5. Panalangin natin ang pagpapala ng Diyos sa ating pag-aaral. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin sapagkat kayo po ang dahilan bakit kami nakapagpapatuloy sa buhay nito. Salamat dahil patuloy niyo pa kaming tinuturuan at hindi kayo nagbabago. Panginoon, sapat ang inyong biyaya. Bagamat kami ay marumi sa kasalanan, pero sapat ang dugo ng aming Panginoong Kristo para
kami ay tubusin at para kami ay malinis at ahunin sa buhay na pagkalugmok sa kasamaan. Salamat, Panginoon, dahil kumikilos kayo sa buhay ng mga tao. Kung paano kayo kumilos sa buhay ng mga tao in the Old Testament and in the New Testament, maging sa kapanahunan namin, Panginoon. So we pray, do bless our time of study of your word. Be thou exalted in the Lord Jesus' most precious name. Amen. Pinabagatan po natin ang ating pag-aaral as a leader's journey to faith. A leader's journey to faith. Ang paglalakbay sa pananampalataya ng isang pinuno. At apat na bagay ang titingnan natin sa kwentong ito ni Naaman. First, his great need, ang kanyang malaking pangangailangan. Secondly, his pride, yung kanyang pagmamataas o pagmamalaki. Thirdly, his faith and humility, yung kanyang pananampalataya at pagpapakumbaba. And fourthly, his allegiance to God, ang kanyang pagbibigay ng katapatan sa Diyos. Simulan natin as we go to 2 Kings chapter 5. Makikita niyo agad ang bungad na talata nito in verse number 1. Now, Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor. Napakagaganda ng mga sinabi patungkol kay Naaman. Commander siya ng malaking hukbo ng army of Syria. So magaling siyang leader. Pangalawa, sa tingin ng hari, he was a great and honorable man. Dakila at taong may prinsipyo. Dapat igalang. Bakit daw? Because by him, the Lord had given victory to Syria. Makikita nyo agad na ang tagumpay nagmumula sa Panginoon. Ginamit siya ng Diyos para magbigay ng tagumpay sa kanyang bayan. At sabi pa doon, he was also a mighty man of valor. Ibig sabihin na matapang na tao. May problema lang. Sa gitna ng lahat ng mga achievements and accomplishments of this man, may isang bagay na hindi niya maitanggi at hindi niya mabigyan lunas. Sabi doon, he was a leper. Meron siyang keto. At kung alam niyo na siguro, dito papasok yung unang punto natin, his great need. Ang kanyang malaking pangangailangan. Bakit? Tandaan niyo po, lalo na sa panahon ng Bible, ang leprosy o yung ketong ay napakalalang sakit. Walang kagalingan at nakakatakot. Sabi nga nila, pag dinidescribe ang ketong, may taning ka na sa buhay. You're already a dead person. Oras na lang ang binibilang. Now, ikinukumpara rin sa Bible ang leprosy o keto sa sakit. Kasi ganun daw ang sakit. Walang lunas na kayang ibigay ang tao. At kung mamamatay ka dito, delikado. Okay? Hindi mo kayang takasan at napakalala ng consequence. Alam niyo naman, binibigay sa Isaiah chapter 1 ang illustration ng bayan ng Israel at ng tao in general. Mula tuktok ng ulo hanggang talampakan ng paa, ang tao daw ay may sugat. Nagnananang sugat, napakalalang sugat, walang kagalingan. At yun ang larawan ng kasalanan. Bagamat maaaring sa tingin natin, okay ka physically, pagtingin mo sa salamin kanina, ayos naman ang mukha mo, pero ang nakikita ng Diyos, ang iyong puso, maruming-marumi, punong-puno ng kasalanan. Yun ang nakakadire sa harapan ng Diyos. Now, dahil na nakakatakot, ang taong may keto, at ganito din ang taong makasalanan, kung walang lunas, mamamatay siya ng walang pag-asa. Now, kailangan, alam niyo to, di ba? Sa mga may sakit, kailangan aminin niyo muna na kayo may sakit
bago kayo magpatingin sa doktor. Alam natin yung kasabihan eh. Wala naman ako sakit, pero nung nagpatingin ako sa doktor, tsaka ako nalaman may sakit ako eh. Bigla ako nagdumami sakit. Kasi ayaw mo magpatingin eh. Pag hindi mo inamin, hindi ka pupunta sa doktor. At pag hindi mo inamin makasalanan ka, hindi ka lalapit sa Diyos at sa ating tagapagligtas. Hindi mo siya kailangan eh. Ang Panginoon din na nagsabi, remember, Mark 2:17. When Jesus heard it, He said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." Kung ang Panginoong Jesucristo ay naparito para tawagin ang makasalanan, kung hindi ka makasalanan, hindi para sa iyo siya naparito. Kaya mga tao nagmamalaki, hindi naman masama ang buhay ko, hindi naman ako maraming kasalanan, kagaya ng iba dyan Hindi mo maamin sa sarili mo, hindi ka lalapit sa Kanya at walang kagalingan. Doon kailangan magsimula sa buhay nitong si Naaman. Walang kwenta lahat ng kanyang accomplishment, kundi niya makikita yung kanyang pangailangan. Na makikita natin, ang Diyos gumagamit ng mga tao. Sa dami ng mga panahon na ang hukbo ng Syria ay nakikipagdigma, kapag nananalo sila, marami silang kinukuha, mga sinasamsam nila, at marami silang hinuhuling mga tao. Isa sa mga nahuli nila during the time of the raids ay isang Israelite girl, babae, galing sa Israel. At itong babae ito, naging tagapaglingkod ng asawa ni Naaman. Nung narinig niya, at syempre alam niya na mayroong karamdaman yung kanyang master, imbis na magtanim ng galit, naawa siya at gusto niyang magbigay ng pag-asa. Isipin niyo naman, kung ikaw kasama sa mga hinuli, ba't ko sila tutulungan? Miserable na nakalagay ko. Hindi ganun na naging pananaw ng babaeng ito. Sabi sa verse number 3 of our passage, "Then she said to her mistress, 'If only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy.'" Sana, kung alam lang niya na mayroong propeta sa Israel, pwede siyang gumaling. Andun yung pag-asa. At immediately makikita nyo na kaagad, di ba? May somehow kinalaman sa ating modern day lives as Christians. Kung tayo naranasan nating patawarin sa kasalanan at meron palang pag-asa sa Panginoong Jesucristo, sino ang magsasabi sa mga tao na nasa kadiliman at nasa kasalanan? Nagpapatuloy sila, wala silang kaalam-alam. Hindi ba tayo na pinagpakilanlan ng Diyos? Kung hindi tayo, sino? At kung hindi ikaw, sino pang gagamitin ng Diyos? At kailan pa? Nagkaroon ng pag-aalala ang babaeng ito. Kaya ganun kahalaga para sa mga Kristiyano na may totoong pagkakilala sa Panginoon. Huwag nating itago yung pag-asa na meron sa Panginoong Jesucristo. Habang nagsasaya tayo, maraming tao araw-araw napapahamak. At hindi mo alam kung kailan sila haharap sa Diyos sa paghatol. Baka nga may kasama tayo ngayon na wala pang pagkakilala sa Diyos. Do you have that concern and burden for people who are lost? Di ba, maliwanag naman yung Romans 10:14. Anong sabi doon? "How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Paano sila tatawag sa Diyos na hindi nila kilala? At paano nila makikilala ang Diyos kung walang magsasabi? We have the great message of salvation. Huwag natin kalimutan saan tayo nang galing at saan tayo hinangon ng Panginoon at ano ang kailangan ng mga tao. At huwag makontento ang mga magulang na naging maayos ang buhay ng mga anak nila, honor students, tapos magaganda na trabaho, may sarili ng pamilya. Hindi nila kilala ang Diyos. Okay na yan? That shows our value system. Kung ayos lang sa inyo ang ganon, at wala kayong pakialam kung saan sila pupunta, we have the wrong value system. Huwag natin ngayon, mga kapatid. We should be concerned for the people around us. At yung sinasabing preacher dyan, don't think, yung mga nasa pulpito lang, it can be you and me.
tagapangaral, tagapagsabi. Kung may naranasan ka, pwede mong sabihin. Yun ang kung ano-anong bagay, kinakwento natin. Yung pa kayang sa Panginoon, hindi mo maikwento. Kahit sino, yung totoong tinubos ng Panginoon, pwedeng gamitin ng Diyos. So the girl was concerned. At nung narinig nila na mayroon palang propeta, immediately, gumawa ng liham yung hari ng Syria para sa hari ng Israel. Of course, para magkaroon sila ng connection. Ang problema, sa pagkakasulat ng hari ng Syria, at pag tinignan nyo sa mga susunod na verse, medyo malabo yung pagkakasulat. Ang pagkakaintindi ng hari ng Israel nung binabasa niya, dinidiman ba niya ako magpagaling? Kagaya ba ako ng Diyos? Wala naman akong kapangyarihan magpagaling. Gusto yata akong awayin ng hari ito. Hindi kasi malinaw yung pagkakasulat Akala niya, sa kanya, hinihingi na magpagaling. At dito narinig ni Elisha, sabi niya sa hari, sabihin niyo, andito ko na propeta, pumunta siya sa akin. At ipinadala ang mensahe, and syempre, masayang-masaya si Naaman. Naghanda siya ng kanyang mga kubo, ang daming mga regalong dala-dala, pumunta sila ngayon. At dito makikita ninyo, papaano tinanggap ni Elisha itong mataas na tao na may katungkulan. Pumunta mismo si Naaman sa doorstep, sa harapan ng bahay nitong si Elisha. Siguro isipin niya, simple lang ang bahay niya. Dala-dala ang lahat. Pero tingnan niyo, sabi sa verse number 10. And Elisha sent a messenger to him saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean. Mapapansin niyo, hindi man lang humarap si Elisha kay Naaman. Nagpadala lang siya ng mensahe, pero malinaw ang mensahe. Pumunta ka sa Jordan River, lumubog ka ng 7 beses, at pag-ahon mo, malinis ka na. Walang complicated instruction. At diba, wala namang komplikado pagdating sa mabuting balita ng Panginoon. Lalo na kung tayo talagang sasampalataya. Malinaw naman Ang tao makasalanan, mapapahamak, kaya ang Diyos dumating sa mundo bilang ang Panginoong Jesucristo nagkatawang tao at namatay siya para sa kasalanan ng sino mang sasampalataya. Hindi mahirap intindihin kung handang maniwala. Nagiging komplikado ang gospel message sa mga hindi gustong maniwala. Napakaraming tanong, hindi ba sama magtanong? Kaya alam, minsan may mga tanong, alam mo, pilosopo na lang Hindi naman gusto maniwala So, simple lang ang mensahe at makikita nyo ngayon anong reaction ni Naaman. Tingnan natin. Papasok yung pangalawa. His pride. Sabi sa 11 and 12, But Naaman became furious and went away and said, Indeed, I said to myself, He will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal the leprosy. Iba ang ine-expect niya. Ito yung tinatawag na nating unmet expectations. Dahil tingin niya sa sarili niya, mataas ang posisyon, kakatagpuin siya ng propeta, at mananalangin sa harapan niya sa Diyos, at isang kumpas lang ng kamay, magaling na siya. Himala. Pero hindi ganoon ang ginawa ni Elisha. Alam ni Elisha, of course, kapayagan ng Diyos, na itong taong ito mayabang. At hindi pwedeng ganun-ganun lang yon. Alam nyo, gaano karaming tao ngayon ang may sariling inimbentong Diyos sa kanilang isip at ang tingin nila, kahit anong oras ako lumapit sa Diyos, pwede naman Diba? Tapos ang tingin nila sa Diyos, ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, pero hindi pwedeng magalit. Ilang tao nga nagsasabi na, diba? Hindi naman pwede kong pagalitan ng Diyos o hatulan kasi Diyos siya ng pag-ibig. Maling Diyos. Inimbento nila, pero hindi sila handa na makilala sino ang Diyos, hindi handa na mag-aral ng kanyang mga salita para malaman sino ba ang Diyos, ano ba ang plano niya para sa akin, at paano ko siya makikilala. Yun ang kayabangan ng tao. At hindi kailanman pahihintulutan ng Diyos ang tao magmalaki. Ibabagsak niya ang nagmamayabang. Diba? Yun ang unang-unang pagbabagong gagawin ng Diyos. Na hindi pa kasi doon nagtatapos.
bukod sa tingin niya sa sarili niya mataas, kinumpara niya yung ilog ng Jordan sa napakagaganda nilang mga ilog. At sabi niya, ano ba yan? Marami-rami po siguro yung Jordan River. Diyan. Hindi ako pupunta dyan. Sabi niya sa verse 12, are not the Abana and the Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. Galit na galit siya. Hindi nagawa yung gusto niya. At handa na siyang umalis. Again, unmet expectations. Pero isipin niyo to. Kung pinayagan siya ng Diyos ng ganun, he would have died as a leper. Wala na siyang pag-asa. At kung tayo pinabayaan ng Diyos sa ating kayabangan at sarili nating madilim na kaisipan, wala na rin tayong pag-asa. Hindi mo siya hahanapin. Hindi ka magpapasakop sa Kanya. Question. What is preventing you from submitting and knowing the Lord Jesus Christ? Ano ang pumipigil sa iyo ngayon? Kung alam mong makasalanan ka at kailangan mo ng tagapagligtas, anong pumipigil sa iyo para magmakaawa ka sa Panginoon at hingi mo, iligtas niyo po ako, Panginoon, at hindi kayo titigil hanggat hindi niyo natatanggap yun? Sabi ko nga sa inyo, we always pray for kids. We always tell them about the Bible. At maraming pagkakataon, bago nagbigay ng pahayag ang Panginoon kay Sofia, bawat isa sa kanila dumating sa panahon umiiyak sila. At sasabihin na, ayoko pong mapahamak. I don't want to go to hell. Please help me. Papanalangin namin, makakalimutan nila. Abala na naman sa marami. At hindi ba maraming ganyan? Ilan na nagpahayag, gusto ko masave. After some time, wala na. Hindi na priority ang Diyos at ang salvation. Gaano karami? Ang ganyan. Maliwanag naman, di ba, from the Bible. Bakit? 1 Corinthians 1:18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Dalawang klase ng tao. Ang mensahe daw ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, kamangmangan sa mga taong napapamak. Kaya pala may mga taong nagsabi, Bible na yan. Hindi ako makapaniwala eh. Kahit malinaw. Pero sa mga talagang magsitiwala sa Panginoon, kaligtasan ang dala. Kapangyarihan ng Diyos. Ba't hindi papayagan ng Diyos ang ganon? For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Bakit hindi pupwede na magtiwala ka sa sarili mong karunungan o sa karunungan ng mundo? Sabi sa 21, for since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. Tingnan nyo, yung mga taong matatalino, yung mga tao ayaw maniwala sa Diyos, kamangmangan pa rin. It pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Kahit tingin ng mga tao, ang dala ng Biblia, mensahe kamangmangan, yun ang paraan ng Diyos para sa kaligtasan. Ang tanong, maniniwala ka ba o hindi? Kaya hindi pwedeng sariling karunungan lang eh. Sabi sa 23, but we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Yun ang pagbabago. Sino ba si Kristo sa'yo? Kung walang kwenta ang Panginoon at ang kanyang ginawa, baka isa ka sa mga mapapahamak. At hindi mo nararamdaman ang delikadong kalagayan mo. Pero kung naging mahalaga siya at wala ng katulad ng Panginoon, may ginawa siyang pagbabago. Salamat sa Diyos kung gano'n ang pagtiningin natin sa Kanya. Ganun ba si Kristo para sa atin? O nawala na siyang kabuluhan na gaya ng isip ng karamihan? Huwag po natin hayaan maging gano'n, mga kapatid. Alam niyo, buti na lang. Parang mas tama ang kaisipan ng mga lingkod nitong si Naaman. Aalis na siya.
Kinausap siya ng mga lingkod. Sabi, sandali lang, sir. Pwede bang medyo pag-isipan niyo muna? Bakit? Kasi kung pumunta kayo kahit kanino at pinagawa kayo ng napakahirap na bagay, hindi ba gagawin niyo? Gumaling lang. At hindi ba gano'ng karaming mga tao handang pumunta sa pinakamalayong bundok at sa tumawid ng dagat para pumunta sa albularyo o yung mga quack doctor para gumaling. Pero hindi maniniwala kapag sinabing ang Diyos ang nagpapagaling at ang kailangan nila kaligtasan. Ayaw maniwala. At alam ninyo, every year, pagdating ng January, gaano magsasakripisyo yung mga tao. Matapakan, magbunong sa maraming milyon-milyon. Mahirapan! Sabi ng Panginoon, tapos na. Hindi mo na kailangan pahirapan sarili mo, siya na ang gumawa. Hindi nila matanggap yung simpleng mensahe dahil ang ipinipilit nila, yung sarili nilang gusto. At marami sa atin, ganun, pinipilit natin sarili natin gusto, imbis na magpasakop sa Diyos. Nakapag-isip-isip itong si Naaman, oo nga no. Kung iba-iba nagpahirap sa akin, gagawin ko pa rin hindi naman mahirap yung pinapagawa. Nagising siya sa katotohanan. So nakita natin, ang malaking pangangailangan niya. Pangalawa, ang kanyang pagmamataas. Pero salamat, hindi pa tapos ang Diyos. Babaguhin ng Diyos ang kanyang isip at puso. His faith and humility. Ang kanyang pananampalataya at pagpapakumbaba. Alam niyo, at this point, kailangan lunukin ni Naaman ang kanyang fried chicken. Yung kanyang pride. Kailangan, mali ako Ba't ba ako magagalit? Ito ang instruction sa akin. Kailangan siya magpakumbaba. At ginawa niyang instruction. Pumunta siya sa Jordan River, lumubog siya ng 7 beses, at pag-ahon niya, para daw balat na ng baby, magaling. Walang trace ng kahit anong leprosy. Imagine the miracle of God. Exactly as God said. Kaya you can take God at His word. Pwede niyong paniwalaan lahat ng sinasabi ng Diyos because God is true. And every man is a liar. Diyos lang ang totoo If you trust God, you will trust exactly what He said. Yung dalawang bagay pa rin ang susi para talagang maranasan natin ang Diyos, lalo na ang kaligtasan ng Diyos. Pananampalataya at pagpapakumbaba. Kung hindi siya naniwala, hindi niya gagawin. At kung hindi siya nagpakumbaba, aalis na siya hanggang siya mamatay. Kaibigan, handa ka bang sumampalataya ng buong puso sa Panginoon Kristo? At lunukin mo na yung pride mo. Sa tagal ka na nagre-rebelde sa Diyos, gusto mo pa rin magpatuloy. Humingi ka na ng tawad sa Panginoon. God is able to save you. Ang mga taong hindi nila kayang either sumampalataya ng buo, bigay ng Diyos, or hindi sila magpapakumbaba, gagawa sila ng sarili nilang paraan. O kung susunod sila sa Diyos, kalahati. Hindi buo. Huwag tayong ganon, mga kaibigan. Dito natin makikita ang kahalagaan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Are you listening to the Word of God right now? Why? Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Hindi ka naman magkakaroon ng pananampalataya sa kapapakinig mo, o kapapanood mo ng teledrama. Diba? O yung mga music ng mundo. No, ang sabi, ang pananampalataya dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi ka makikinig sa salita ng Diyos, paano mo makikilala ang Diyos? Pero kapag nakilala mo ang Diyos at lumalim, gusto mo pa dagdagan ng Panginoon at tuturuan ka niya, kilala niya yung gusto magpaturo. Kahit bago ka pa lang, kahit matagal ka na, alam ng Diyos. Alam din niya yung nagpapanggap. May tanong ako sa Bible class namin, ang isda ba natutulog? Yes or no? Ang isda ba natutulog? Oo naman. Kung tayo, kailangan natin ng tulog. Bakit hindi pumipikit?
kasi yung talukap ng mata nila, transparent. Malalaman mo, uy, may natutunan sila. Malalaman mo lang tulog yan, hindi gumagalaw. Pag binulabog mo, gagalaw nagising ngayon. Alam mo maraming members ng church o attendees, nakadilat. Wala na yung isip. Lumipad na. Natutunan through the years, iba na. Huwag tayo ganun. Kaya ang mga lumalalim sa pananampalataya, gusto talagang magpaturo sa Diyos. At kailangan magsimula ni Naaman na makinig at isuko ang kanyang sarili sa Diyos. At dumating siya sa mas malalim na pananampalataya. Ano yun? His allegiance to God. Ang pagbabago ni Naaman, tandaan nyo, hindi lang physical. Marami sa atin, nadadaya tayo sa fact, akala natin ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin, physical. Mahalaga yung physical. Because we're both body and spirit. Pero tandaan nyo, bago yung ating physical, yung ating munang spirito, yung kaluluwa natin. Ang pagbabago ng Diyos kay Naaman, hindi lang panglabas, pangloob. And you will see why. There was really a great transformation. Verse 15, and he returned to the man of God, he and all his aides, and came and stood before him, and he said, indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel. Bumalik siya kay Elisha, hindi niya mapigilan ang sarili niya, at kinonfess niya, sinabi niya, alam ko na ngayon, sa tagal-tagal ng panahon na sumasamba ako sa mga Diyos-Diyosan, iisa lang ang totoong Diyos, at yun ang Diyos ng bansang Israel. Nagpakilala ang totoong Diyos sa kanya. What a wonderful transformation. Remember, ang taong to, buong buhay niya, pagano yan. Wala siyang ibang kilala, kundi yung mga Diyos-Diyosan nila na ginawa lang ng tao. Pero nagpakilala ang Diyos at nakita niya, mali pala yun. Nalaman niya ang katotohanan. You know what? Mangyayari lang na makilala niyo ang Diyos at maging tapat kayo sa Diyos kung kikilos siya sa buhay niyo. Yung dilim, tatanggalin niya, biglang magliliwanag. Naganap ito sa mga Thessalonian Christians. Ano nangyari sabi sa 1 Thessalonians 1:8? For from you, the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out so that we do not need to say anything. Ang pananampalataya ng mga Thessalonian Christians, lumaganap, nalaman ng maraming tao, hindi na kailangan sabihin ng mga apostles. Gusto nilang ipagsabi. Yun ang totoong nagaganap sa Christian. Ayaw mong itago, gusto mong sabihin. Ano pang nangyari? For they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. May malaking transformation. At tandaan nyo, bawat tao may kanya-kanyang idol sa buhay. Kaya nga, I don't like the term, yung paboritong artista. Yung idol ko, ano yun? Sinasamba mo? Hindi eh. May iniidolo ka na mas mahalaga sa Diyos. Pwedeng sarili mo yan, yung mga pangarap mo, lahat ng gusto mo sa buhay, pwedeng iniidolo mo yan. At hindi papayagan ng Diyos na may kahagaw siya. Ang totoong pagbabago, mangyayari, kapag nakita mong mali yan, ayoko na, Panginoon, sa buhay ng pagre-rebelde. At sa Diyos-Diyosan, gusto ko na sa inyo ang tunay na Diyos. There's a very, very big transformation. Pinalaya ka na ba ng Diyos sa mga iniidolo mo? Pinalaya ka na ba ng Diyos sa mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa Kanya? Siya na ba talaga, masasabi mo, pinakamahalaga sa lahat? O kahit sa mga professing Christians, bumabalik ka sa dati mong buhay na hindi na siya pinakamahalaga ngayon. Because you're now pursuing so many other things. Wow. Inalis siya ng Diyos doon. In 2 Kings 5:15, as we continue, ito bang sabi niya? Indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel. Now therefore, please take a gift from your servant. Sa kanyang pasasalamat sa Diyos, gusto niyang ipakita yung pasasalamat niya. Hindi pwedeng wala lang.
At para sa Kanya, isang paraan ng pasasalamat, tangible. Diba? You can love without giving. But of course, you cannot give. Or you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwedeng nagbibigay ko, wala naman. Wala lang. Pero yung totoong pagmamahal, hindi pwedeng hindi mo ibigay ang sarili mo, ang oras mo, ang iyong talento. At lalo na kung anong hinihingi ng Diyos. Ano yung kaya mong ibigay o gusto mong ibigay para sa Panginoon? Hindi dahil napipilitan ka, pero dahil gusto mong magpasalamat sa Diyos. Alam nyo, makikita nyo si Elisha as truly a man of God. Ayaw niya tumanggap. He was free from greed or covetousness. Sabi sa 16, binibigyan siya, daming dala ni Naaman Tanggapin nyo na. Sabi niya, but he said, as the Lord lives, before whom I stand, I will receive nothing. And he urged him to take it, but he refused. Bilang lingkod ng Diyos, alam niya, ginagawa niya lahat yan para sa Diyos. Hindi dahil may kapalit. And you know what? Ang mga lingkod ng Diyos, hindi magsasabi sa inyo, direkta, that they need something. Papanalangin nila. Anong role ng church? Hindi dapat tayo ang nananalangin at sensitibo. Pinag-aaralan nga namin sa aming Bible class kahapon. Nung ginamit ni Paul yung analogy, huwag mong bubusalan. Di ba? Yung baka na nagigiik. Siya na nagtatrabaho, ayaw mo pang pakainin. Ginamit ni Paul in the New Testament para sabihin, di yung mga nangangaral ng Ebanghelyo, tama lang, na mabuhay sa Ebanghelyo. Ito ang kanilang dedication para sa Panginoon. Hindi masama para tulungan at suportahan. Hindi natin pagdamot. Dapat ang church should learn to pray for the servants of God and be generous. Let's be a blessing to the people and servants of God. Now, ayaw tanggapin ni Elisha, pero alam nyo, itong contrast sa alipin ni Elisha. Meron siyang servant ang pangalan Gehazi. Ito ang napaka-greedy. Nagulat siya, tinanggihan ng master ko, sayang naman, dami-dami niyan, magagandang damit, mga mamahaling alas. Ginawa hinabol. Sabi niya, biglang nagkaroon kami ng bisita, sons of the prophets, pwede bang bigyan mo ko ng ilan sa mga damit niyan at mga, oo naman, binigay sa kanya. Alam mo, pagbalik niya, saan ka galing? Sabi ni Elisha, wala dyan lang. Hindi mo ba alam ang spirito ng Diyos nasa akin? Alam ko nangyari. Simula ngayon, yung ketong, leprosy ni Naaman, mapapasayo at sa iyong lahi. Ang nagpapabagsak sa tao, yung sobrang paghahangad, palayo sa Diyos. Kaya sinabing the love of money is the root of all evil. Hindi yung pera, hindi yung substance, yung puso mo na lumayo sa Diyos, pinagpapalit mo na ang Diyos. Tinanggihan ni Elisha. Pero itong gusto ni Naaman, tingnan niyo sa 17. So Naaman said, then if not, please let your servant be given to 2 mule loads of earth, for your servant will no longer offer either burnt offering or sacrifice to other gods, but to the Lord. Ganito na lang. Kukuha ako ng lupa, mag-uwi ako sa amin, at ayoko na mag-alay sa mga Diyos-Diyosan. Kasi paniwala niya, gaya ng paniwala ng panahon yun, sagrado yung lugar, sa Diyos yan. Ayaw na niyang maalala yung nakaraan niya. Gusto niya, magtatayo siya ng altar sa lugar nila. At ang Diyos na lang ang sasampahin niya. Tingnan niyo, with the limited knowledge of this person, si Naaman, limitado lang alam niya eh. Kapabago-bago nga alam niyang sumamba sa Diyos. Gusto niya nang maging matapat sa Diyos. Tayo ba? With all of the knowledge na narinig na natin, ay meron na tayong buong salita ng Diyos, ayaw pa rin natin maging matapat sa Diyos. Wala na tayong pwedeng idahilan eh. Masarap kapag ang Espiritu ng Diyos kumikilos sa atin, pinapaalalahanan tayo. And the good thing, according to John chapter 4, God is Spirit, ang Diyos Spirito. At dahil Spirito ang Diyos, hindi siya limited in a particular place. We can worship Him in spirit truth. Salamat, nagtipon-tipon tayo ngayon. Pero hindi ibig sabihin, andito lang ang Diyos.
Nasa iba't ibang dako siya kasama ng mga reliko. Pero huwag natin gagamitin yung kahit wala naman ako dyan, sasamba ako sa Diyos. Nasa ng puso mo? Talaga ba sumasamba ka kapag wala ka? Alam ng Diyos yung puso natin. Let's honor Him, my friends. Alam niyo, may guilt na agad itong si Naaman. Naisip niya, pagbalik ko, babalik ako sa dati kong tungkulin. Kasama siya ng hari Humingi na siya agad ng tawad kapag may nagawa siyang mali. Tingnan niyo yung guilt. Sabi niya sa 18, "Yet in this thing, may the Lord pardon your servant when my master goes into the temple of Rimmon to worship there, and he leans on my hand, and I bow down in the temple of Rimmon. When I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord please pardon your servant in this thing." Alam na niya, hindi tama ang kanyang gagawin. Humingi na siya ng tawad. So there's conviction. Masarap kapag ang Espiritu ng Diyos, kino-convict tayo, ayaw nating magpatuloy, gusto natin, nilinisin tayo ng Diyos, babalik siya sa kanyang lupa. Again, with this limited knowledge, yun ang alam niya. Pero tayo, tama ba para sa isang Christian? O nagsasabing Kristiyano, sasabihin niya, ay, sige na nga, gagawin ko yan, alam ko mali, gagawin ko yan, patatawarin naman ako ng Diyos Talaga bang pagsisisi yun? Gumagawa ka na lang ng excuse Wala nang conviction no? Marami ganun Kung madaling humingi ng tawad, uulit-ulitin yung kasalanan, hindi totoong pagsisisi yan. At hindi mo nakita ano ang halaga para ipambayad sa kasalanan natin ng dugo ng buhay. So walang dahilan para gayahin natin ang kanyang ginawa. Again, that was in the Old Testament and that was what He knew. Sa New Testament, ang totoong tagasunod na Panginoon, hindi pwedeng kalakalahati. Susunod ka na nga lang, sumunod ka na ng buo. Remember the Lord's terms in Matthew 16:24, the terms of discipleship. Then Jesus said to His disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me." Kung sino man gustong sumunod sa akin, itanggi niya muna yung kanyang sarili. Handa niyang bakay ng krus. Ibig sabihin, to the point of death. Tatanggi nga niya sarili niya at sumunod sa akin. Bakit? Kapag ka daw niligtas mo yung sarili mo, lalong mawawala. At kapag ka naman isinuko mo na yung sarili mo sa Diyos, dun mo mararanasan ang totoong buhay ng Panginoon. Ilan sa atin? Oo, nag-decide akong sumunod sa Panginoon, pero paglipas sa panahon, binabawi ko na Panginoon, ako na ulit magpapatakbo ng buhay ko. Pwede ba yun? Then you are not a true follower of Christ. Di ba sabi niya, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Pagpapalit mo ang lahat, masunod lang ang gusto mo. No, learn to submit to God and learn to follow Him wholeheartedly. Siya lang ang magbibigay sa atin ng ganung kakayanan. Kaya maintindihan natin, ba't ginamit ng Panginoon sa Luke ang kasaysayan nitong si Naaman? Simple lang. Sapagkat totoong kumilos ang Diyos sa buhay niya. Kahit di pa niya nakita ang Panginoon sa Kristo. Sana kasama tayo ng mga kapatid. Huwag tayo makontento sa mababaw na pagkakilala sa Kanya. Pero yung totoo at malalim na pagkakilala, yung paglago natin sa Panginoon. And I pray, kung hindi mo pakilala ang Panginoon, now is the time. Come to Him. Repent of your sins and trust in the Lord Jesus. Let's pray.